Hi everyone! Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po pala si Mary Ann Obeda, 51 years old, isang solo parent at may 4 na anak. Ako po ay baguhan lang po dito sa social media. Ngayon lang po ako naglalabas ng aking video dahil meron po talaga akong conviction. Meron pong gusto ipagawa ang Panginoon sa akin dahil isa po akong Christian, 32 years na po akong naging Kristiyano, kung saan binago po ako ng Panginoon. At dahil sa pagbabago na yun, nagkaroon po ako ng compassion, ng love sa aking kapwa. At gusto ko rin po itong impart sa inyo yung pagmamahal na binigay sa akin ng Panginoon. Dahil kapag Christian tayo, dapat mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At ako po pala ay isang certified massage therapist. Ito po yung aking insito. At yung aking therapy po, ito po ay aking pong signature massage na na-register ko na rin po sa DTI, tinatawag pong NHLP Home Massage Services. So sa lahat po ng mga nakakilala sa akin, alam na alam niyo po ang aking servisyo. Kaya salamat po sa inyong pagtitiwala. At kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon na makapaglabas pa ako ng video, panoorin niyo po ito. Marami po kayong natutunan. Actually, nagkaroon po ako ng conviction, ng compassion sa inyo. Dahil nababalitaan ko po na marami po namamatay dahil sa heat stroke at marami po ngayon nagkakasakit ng iba't ibang klase sakit, marami nagkaka-cancer. Bakit? Dahil po ang kinakain natin ay maraming chemicals. Number 1 po yung mga mantika, mga nuts, lahat po yan ay nagsisiko po yan sa ating katawan. Kaya paano po ba maiiwasan ang ganyang sakit? So ito po yung tips na i-share ko po sa inyo, makapagbigay po ito ng prevention para sa ating kalusugan. Kaya maraming salamat po. So ang buhay natin dito sa lupa ay maaaring 65 na ang lifespan, 70 or 80 or 90. Depende po yan sa ating lifestyle. So kung gusto po natin mabuhay ng matagal dito sa mundo, ingat po tayo sa ating kinakain. Kasi lahat po nagkakasakit dahil sa pagkain at lifestyle, sa environment. So lahat ng ginagawa natin ngayon po yan impact sa ating kalusugan. So ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga tips kung bakit tayo unang-una nagkakasakit. Nakasakit po tayo dahil sa food na kinakain natin. Diba? Kadalasan, mahilig sa mantika. Yung mga food na kinakain natin, mga fried, mga nuts, yung mga mahilig sa mga papaitan, mga laman loob, lahat po yan, nagsasebo po yan sa ating katawan. At kapag uminom tayo ng malamig, mahilig pa tayo sa malamig, mga soft drinks, nagsasebo na po yan sa ating mga joints. Kaya po, nagkaroon po ng bara. Nagsasebo na po yan at nagkakaroon po ng heat stroke at stroke. Heat stroke po kasi yung kapag na-expose tayo sa init, yung dugo po natin, lumalapot po yan dahil po doon nagsasebo yung cholesterol dun sa dugo natin, sa ugat natin. Kaya kapag na-heat stroke po tayo, bibihira po yung nakaka-survive dyan. Diretso po talaga. Kaya maiiwasan po natin yan kapag aware tayo sa ating kinakain. Kaya sa 23 years ko po na pang-service massage, marami na po akong experience, marami po akong mga client na mga napapagaling. Wow! Actually, hindi po ako ang napapagaling. Isa lang po akong instrument na ginamit ng Panginoon para magbigay po sa inyo ng healing. So, paano nga po ba maiwasan ang pagkakaroon ng stroke o heat stroke? So, ito po sakit na to ay clear po ito. Isa rin po yung sakit, yung aneurysm. Dahil nga po yung katawan natin nag-absorb ng tubig, ng hangin, yung tinatawag na lactic acid at uric acid na kukuha po yan sa pagkain. Lahat po ng pagkain ay mayroong uric acid. Kahit na gulay po may fatty acid po yan. So ang waste material niya ay uric acid. So ngayon, kapag uminom ka ng malamig, uminom ka ng soft drinks to kahit anong malamig, nagsisebo po yan sa katawan natin. So dito po yan sumisiksik sa mga joints. Lahat ng joints natin sa siko, sa tuhod. Kaya tatlong klaseng arthritis po kasi nakukuha dyan sa uric acid. Yun yung osteoarthritis, yan sa mga siko natin, sa tuhod, sa mga joints natin, yun yung nagsumisiksik na uric acid, yung po yung osteoarthritis. Pangalawa yung rheumatic arthritis dito sa ating sako, sa ating paa, yan yung rheuma. Ang pangatlo yung gout arthritis na kung saan yun po yung napakatirot, napakasakit po pag lumala po yan. Muusli po yung mga buto natin. So, naiwasan po yung uric acid kasi sa lymphatic po, ang uric acid po ay hinihilot po yan, dinudurog. Durugan lang po yan.
Kasi kapag pinabayaan po natin yan, nag-a-accumulate po yan. Madami, naninigas at nagsasebo po yan sa mga joints natin. So, nangyayari, magkakaroon na ng muscle pain, magkakaroon na ng pamamanhid sa mga kamay, yung tusok-tusok sa kamay. Actually, barado lang po yung mga ugat natin. Kasi dito yan nagsisimula sa pinakapuno sa joints natin dito sa arm. Tapos isa pa dito sa mga sa siko. Tapos yung mga nakasiksik na uric acid dito sa ating mga daliri. Hindi po yan nag-flow normally ang ating dugo, ang ating ugat, ang oxygen. Hindi po yan nakakapag-flow ng normal. Kaya po nagkakaroon ng pamamanhid, tusok-tusok. Kasi sobra na pong barado. So ano po ang remedy dyan? Logic lang po yan. Tanggalin natin ang bara para good circulation tayo. Yan, maraming salamat po sa Diyos dahil binigay na po ito sa atin para magkaroon tayo ng mahaba pang buhay dito sa mundo. Dahil ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo ng matagal dahil pinalait na tayo ayon sa wangis niya. Kaya gusto niya na magkaroon tayo ng magandang kalusugan at mabuhay tayo ng matagal dito sa mundo. Salamat po sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng remedy para magkaroon tayo ng good health. At ngayon po, sa mga susunod kong video, abangan niyo po yung ilalabas ko. Tuturo ko po kung paano maiwasan at ipakilala ko po sa inyo ng natural healing lymphatic therapy. Binigay na ito sa pamilitan ng Panginoon. So, susunod na lang po ako maglalabas ng video. Bye po sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway, tuloy kayong pagpalain ng Panginoon at maging masaya kayo sa inyong buhay. God bless you all. Thank you so much.